Saan nanggaling yang bata? Sinadya mo ba? Maniwala ka sa akin. Sino ka? Bakit kamukha niya si Jin Lian? 我叫豆豆。 Maya-maya. Kuya. Kuya, halika na dito. Mahuhuli tayo ng masamang tiyahin. Zong. Nakita mo ba yung batang lalaki kanina? Hindi ba't kamukha ni Jin Lian noong bata pa siya? Tingnan ko nga. Oo nga, kamukha nga ng nakakatandang binata. Diyos ko. Iawa ang Diyos. Sigurado akong apo ko yan. May tagapagmana na ang angkan namin. Ano? Habulin. Hoy, habulin nyo. Lolo. Hindi namin naabutan. Zong, anong klaseng trabaho yan? Lolo, sinasabi mo pa ako. Tingnan mo nga ang sarili mo ngayon. Kailangan mo pang gumamit ng wheelchair para makalakad. Mas malakas pa ako sa iyo. Huwag kang magalit, huwag kang magalit. Makakasama lang sa iyo ang galit. Pa. Bakit ka na naman nagpapagala-gala? Jin Lian, sakto ang dating mo. May nakita akong bata. Kamukhang kamukha mo noong bata ka pa. Copy ang kopya. Ganito ang itsura. Magsabi ka nga ng totoo sa akin. May anak ka bang itinago sa akin? Tae. Ikaw ba si Mr. He? Kayo nga. Mr. He, nakalimutan nyo na ba? 5 taon na ang nakalipas, doon sa yate. Ikaw at yung babaeng doktor. Siguro noon pa lang, buntis na siya. Sige, batang paslit. Sumusulpot sa likod ko, nag-iwan ng anak sa labas. May apo na ako. May apo na ako. Zong, opo. Halughugin ang buong syudad. Kailangan ko siyang mahanap, ang apo ko. Ito ang Yo. batang babae. Tamang-tama ang dating mo. Kaming dalawang matanda, hindi pa nakapag-alaga ng bata. Pakitingnan mo nga siya, mga batang 4 na taong gulang. Ano ang gusto nila? Ito ang regalo ng amo namin na inihanda para sa kanyang apo. Pakitingnan nyo nga, pwedeng ba? Bagay ba? Lao Jia. Ito lahat ang mga bagay. Ang pinakamodernong mga damit ngayon. At pati mga laruan. Tiyak na magugustuhan ito ng batang amo. Zong. Lolo, lolo, lolo. Okay lang po ba kayo? Hindi maganda to. Inaatake sa puso ang pasyente. Tumawag kayo ng doktor. Sa ngayon, normal ang lahat. Kailangan pa ring manatili sa ospital para obserbahan ng ilang araw. Tandaan, huwag magpadalos-dalos o magalit. Panatilihing kalmado ang iyong isip. Jiang. Miss Jiang, nakita kitang nagligtas ng tao kanina. Talagang propesyonal. Siguro doktor ka dati. Ngayon. Oo, pero nakalipas na yun. Lolo, magpahinga na po kayo. Hiha. Teka. Zong. Narito ang 5 milyon.
Kunin mo. Lolo, tungkulin ko ang magpagaling at tumulong. Hindi ko po matatanggap ang pera na yan. Huwag na po kayong mag-abala. Yo. Sa panahon ngayon, kakaunti na lang ang mga babaeng katulad mo. Paano na to? Pambayad sa gamot ngayong buwan. Kulang pa ng 200. Saan kaya ako kukuha ng ipambabayad? Nanay, bakit, anak? Para ba yan sa gamot ni Jeju? Hindi ba sapat? Paano nangyari yun? Ang galing-galing ng nanay ninyo. Hindi tayo basta-basta matatalo dahil lang sa maliit na halaga. Kayong dalawa, magtiwala lang kayo sa akin. Hello, General He. Pero sabi ni Lolo, ang batang amo at kayo noong bata ay magkamukhang magkamukha. Pinahanap pa ng matanda ang nag-photoshop ng damit para maging katulad ng suot ng batang amo noong araw na iyon. Kung ganito ang paraan ng paghahanap, siguradong walang problema. Pero, huwag kayong magalit. Medyo cute rin kayo noong bata pa kayo. Paano naman magkakaroon ng taong magkamukhang magkamukha? Nagkakamali po yata kayo, Lolo. Siguro dahil naririnig ko kayong bumubulong. Kaya nagkakaroon na rin ako ng ilusyon. Tara na. Kung may pera lang sana ako. Ang sakit ni Jeju ay hindi sana natin naantala ng ganito katagal. Nanay, inay. Huwag kang mag-alala, inay. Paglaki ko, ibibili kita ng mas maganda. Lolo. Hinahanap niyo po ako. Kumusta? Nakita na ba ang apo ko? Hindi pa po. Walang silbi. Ipagutos. Tipunin lahat ng babaeng doktor na wala pang 30 taong gulang sa buong syudad. Bukas. Gusto kong magdaos ng isang piging. Ano kaya sa tingin nyo at pinapanta tayo ni Direktor Shu sa hapunan? May insider info ako na noong nakaraan. Nakakonfine si Mr. He sa ospital natin. Nagustuhan niya ang serbisyo ng ospital natin. Kaya gusto niyang pumili ng mapapangasawa ng anak niya sa mga doktor at nurse. Yeah. Ang pamilya He ang pinakamakapangyarihan sa Jiangcheng. Kaya kung sino man ang mapili ni Mr. He ngayon, parang tumama na sa loto. Makapag-asawa ng mayaman. Hayaan na, sa buong buhay ko, gusto ko lang makasama sina Dudo at Jeju. Para magkaroon ng magandang buhay. Talagang ang mas komportable ang mga damit ko. Nakakakulong itong mga damit na formal. Siya yun. Jiang Chok siya. Hindi ka talaga mapakali. Nang ahas ka pang palihim na akitin si He. Hinding-hindi ko hahayaan na magtagumpay ka. Ikaw ay, Chok siya. Chok siya. Anong ginagawa mo dito? Hinahanap ka ng tatay mo. May gusto raw siyang pag-usapan sa'yo. Tara na. Tong babaeng to. Parang pamilyar. Jiang Ying,
Sa wakas, nahanap na kita. 大队长，我到底…… Jiang Yingying. Ano bang problema mo? Jiang Choksha. Binabalaan kita. Huwag mong isipin na anggat ka pa. Nanganak ka na. Paano ka magiging karapat-dapat kay Mr. He? Mas mabuti pang magpakumbaba ka na lang. Kung hindi, ipapalayas ko ang anak mo sa ospital. Iyan ang kapalaran niya. Jiang Yingying. Di ko maintindihan. Hindi ko kailanman naisip na damaykit sa pamilya He. Mas mabuti nang wala. Kung hindi aabutin ng bukas ang anak mo. Hindi siya sisikatan ng araw. Nasaan ba kayo? Ang anak namin ay malubha. Hindi ko na talaga kaya. Ginoong He. Elder, narito ang mga medical personnel. Ang pinakamagagaling sa ating ospital. Lahat sila ay mga eksperto. Kamahalan. Narito na ang lahat ng angkop na doktora. Narito na po silang lahat. Sige. Kung gayon, magpakilala kayo isa-isa. Ginoong He, ako si Li Hui. Magaling akong magluto. Ipagluluto ko po kayo at si Presidente He. Ako si Zhang Ke. Arinig ng nanay ko na naghahanap ako ng mapapangasawa. Tiniyak niyang dapat at least 80 ang dot. Hindi, 8 milyon. Yang si Ewo, anong klaseng trabaho ang ginagawa niya? Puro walang kwentang tao ang hinahanap para sa akin. Bulag ba ang anak ko? At nagkakagusto sa mga babaeng yan. Kamahalan, huwag po kayong magalit. Huwag kang magalit. Talaga namang walang silbitong si Aon. Lord He, ito po ang anak kong si Yingying. Siya ang pinuno ng Surgery Department ng ospital natin. Ngayong taon, 25 na siya. Magandang araw po, Ginoong He. Madalas po kayong ikwento sa akin ni Papa. Ang inyong mga tagumpay noong kabataan ninyo ay talagang kahanga-hanga. Jiang Shoksha. Anong nangyari sa iyo? Hindi ba't sinabi ko sa iyong magpalit ka ng gown? Paano ka nakapagsuot ng ganyan? Teka. Dr. Jiang. Hindi ka pa ba nanganak? Bakit ka nandito? Nanganak na ako. Susuyuin mo pa si Mr. He. Ang pamilya He ang pinakamakapangyarihan sa kapital. Paano nila tatanggapin ang isang babaeng nagdadalang tao na walang ama ang anak bilang manugang? Nakikiisa kami sa iyo. Nakakahiya. Hindi siguro akalain ni Lord He na kasing uri mo kami, di ba? Anong sinasabi nila? Lord He. Itong si Jiang Chuxia ay isa lamang mababang opisyal sa ospital namin. Hindi niya alam ang mga patakaran. Ang hilig pa man din gumawa ng gulo. At saka, ang gulo-gulo rin ng personal life niya. Magulo. Opo, Ginoong He. Hindi pa kasal, may anak na. 4 na taong gulang na. Ang taong ganyan, hindi ako dapat tumayo rito. Walang ama ang dinadala mo. Tapos nanganak ka na. 4 na taong gulang. Totoo lahat ng sinasabi nila. Opo,
Mayroon po talaga akong 2 anak. Kasalanan ko, hindi ka munta rito. Hindi ka karapat-dapat sa pamilya He. Nakita niyo ba, kamahalin? Inamin niyang nanganak na siya. Ang isang katulad niya, paano magiging karapat-dapat sa presidente He? Mga gwardya. Palayasin niyo ang babaeng yan. Ang lugar ni matandang He. Walang hiya. Noong bata pa si matandang He, napakasama niya. At saka, sobrang galit siya sa mga babaeng hindi disente. Jiang Chu siya. Patay ka ngayon. Lumabas. Magbuntis ng walang ama, ayos. Gusto ng anak ko ang babaeng nagbubuntis ng walang ama. Umalis ka. Magbuntis ng walang ama, ayos. Gusto ng anak ko ang babaeng nagbubuntis ng walang ama. At gusto rin niya ang mga bata. Lalo na ang mga batang 4 na taong gulang. Ah? Kuya, saan po tayo pupunta? Hindi ko rin alam. Pero, hanapin lang natin ng hanapin. Makikita rin natin si nanay. Saan galing ang mga batang yan? Takbo. Tigil. Huminto kayo. Gusto mo pala sa babaeng buntis ng walang asawa. O kaya, may kakaibang panlasa ba ang mga mayayaman? Jiang Chok siya. Binabalaan kita. Huwag mong isiping anggat ka pa. Nanganak ka na. Akala mo ba karapat-dapat ka pa kay President He? Payo ko lang, magpakatino ka. Kung hindi, sisiguraduhin kong mapapalayas ang anak mo. Sa ospital. Hayaan mo siyang harapin ang kanyang kapalaran ng mag-isa. Ang sakit ni Jiu. Sa Jiangcheng Hospital lang kayang gamutin. Kahit anong mangyari. Hindi tayo pwedeng magpatumpik-tumpik. Paumanhin po, kamahalin. Ako. May asawa na ako. Ano, nakakita ka ng lalaking nakabuntis sa'yo? Ako. Karpintero siya. Ah. Medyo nahihiya ako. Ko sinabi sa lahat. Isa ka palang babaeng mahilig sa panlabas na anyo. Akala ko pa naman hindi ka babaeng mahilig sa panlabas na anyo. Mukhang nagkamali ako ng akala sa'yo. Anong masama kung karpintero siya? Hindi nakakahiya ang maghanap buhay gamit ang sariling mga kamay. Ang mag-asawa, dapat nagbibigayan ng respeto at nagkakaintindihan. Paano mo siya magagawang hamakin ng ganyan? Tama na muna para sa araw na to. Pagod na ako. Tara na. Wala kang ginawa kundi gumawa ng gulo. Hindi ka pa ba alis? Huwarang dito. Kamahalin. Tingnan niyo ang mga taong to. Tama na. Pagod na ako. Ngayon. Tama na to. Mga kasama, maaari na kayong magsiuwi.走了。Mukhang hindi ko na mahahanap ang apo ko ngayon. Azong. Opo.
Jin Ian, bangto. Talagang makakalimutin. Nawala pa ang jade na dapat daladala niya. Kamusta po, Ama? Gumana po ba? May mukha ka pang magsalita. Kung binigyan mo ako ng apo, hindi ako mahihirapan ng ganito. Wala kang maitulong. Pati ang mahahalagang bagay na iniwan ng mga ninuno natin, nawala mo pa. Bakit ba nagkaroon ako ng anak na malas na katulad mo? Ingatan mo yan. Ako mismo ang nagbigay nito sa'yo. Ha? Presidente He. Ang jade na to, hindi ba't noong nasa barko pa? Ibinigay mo na ba sa doktora? O kaya? Yung babae noong 5 taon, nagpakita na. Ibig sabihin, ibinigay niya ito, sa ina ng apo ko. Tama, ang manugang ko, kani-kanina lang, nakatayo rito. Sundan niyo. Nanay, tulong. Tulong. Nanay, may aso. May aso. Okay ka lang. Tumayo ka. Lagot. Malaki ang ginastos ng ating matanda para makuha ang batong ito mula sa master. Sinira ninyo yan. Kapag nagalit si matanda, patay tayong lahat. Anong gagawin natin? Bravo, Jiang Chuxia. Sabik na sabik si matandang He na magkaroon ng apo. Tapos sinira mo pa ang batong nagbibigay ng anak niya. Para mo na ring sinumpaang mawalan ng lahi ang angkan ng He. Gustong-gusto na ni He na magkaroon ng apo. Tapos sinira pa ni Jiang Chuxia itong mamahaling batong panghingi ng anak. Magagalit kaya si He sa atin? Pasensya na po, pasensya na po. Hindi po namin sinasadya. Magkano po ba ang halaga nito? Babayaran po namin. Babayaran. Pinabless ng ating nakatatanda ang batong ito para sa pagkaanak. 30 milyon ang ginastos. Paano mo yan babayaran? 30 milyon. Sinasabi ko sa'yo, basag na ang bato. Kapag nagalit ang ating nakatatanda, itatapon kayo sa dagat para kainin ng isda. Jiang Chuxia, sinong nagpahintulot sa iyong ipasok ang 2 batang ito? Ako. Pasensya na po, hindi po namin sinasadya. Isa pa, kanina, sila po ang nagpakawala ng aso. Nahumabol kay Daw Daw at Jiu, kaya, bakit ko nahahabulin? Yang 2 batang yan, kahit pa makagat ng aso at mamatay. Karapat dapat lang, hoy. Jiang Yingying, anong pinagsasabi mo? Nakabasag kami. Kami na ang bahala. Hindi namin kayo idadamay. Pero, pwede ba, ingatan mo ang pananalita mo? Ang anak ko, ay hindi masama. Hindi masama. Sino ang ama ng bata? Karpintero, ikaw. Huwag mong sabihing akala mo talagang naniniwala ako. Sa mga sinabi mo kanina sa harap ng matanda ng angkan ng He. Hindi kaya narinig ni Jiang Chuxia, na may kumakalat na chismis ang angkan ng He na naghahanap ng apo. Kaya gusto mong isama ang anak mo para makakapit. Hindi ko alam kung kanino ka nag-ihi sa batang ito. Ang lakas pa rin ng loob mong mangarap, na ikaw raw ang batang He. Kayong, mga masasamang tao kayo, huwag ninyong saktan ng nanay ko. Jiu, anong nangyari sa'yo? Inay. Jiu, sandali lang, anak. Dadalhin kita agad sa ospital. Jiu, magtiis ka lang. Dadalhin kita agad sa ospital. Aalis na kayo nang hindi pa nagbabayad. Yang 2 batang yan, sa ospital naman nakakakain at nakatira ng libre. Sinong mag-aakala na nagkukunwari lang silang may sakit dito para hindi magbayad ng danyos? Jiang Yingying, anong pinagsasabi mo? Alam mo namang may sakit sa dugo si Jiu. Kung hindi siya magpapagamot sa ospital, mamamatay siya. Umalis ka, umalis. Gusto ko sanang mamatay na yang 2 batang yan. Umalis ka, kung hindi kayo magbabayad ngayon.
Huwag kayong umasang makakalabas pa sa tarangkahan ng pamyahi. Ikaw. Napakasama mong babae. Huwag mo kaming pigilan sa pagtulong kay inay at kay ate. Batang-batang to, tinulak ako. Ngayon, kailangan kitang turuan ng leksyon. Daw. Bitawan mo ako. Giyu. Ikaw. Kayo, anong balak ninyo? Kung hindi nyo ilalabas ang pera ngayon. Kayong tatlo, huwag kayong umasang makakaalis. Huwag, layuan ninyo ang anak ko. Guardia, ikulong nyo silang tatlo, sa bodega. Huwag. Daw. Huwag. Alagaan mong mabuti ang kapatid mo. Giyu, magtiis ka lang. Jiang Ying, buksan mo ang pinto. Bilisan mo, buksan mo na. Jiang Ying. Inay. Giyu. Inay, mamamatay na po ba ako? Giyu, anak, huwag kang matakot. Magtiwala ka sa akin. Magtiis ka lang. Dadalin kita ni nanay sa ospital, okay? Magtiis ka lang. Giyu. Jiang Ying. Nagmamakaawa ako, buksan mo na ang pinto. Nawala ng malay si Giyu. Jiang Ying, nagmamakaawa ako. Buks pinto, Jiang Ying. Jiang Choksha. Ito ang katapusan ng pang-aapi mo sa akin. Anong ginagawa nyo? President He, bakit kayo nandito? Anong nangyayari? Wala po. Kanina lang po, yung mga bata ni Jiang Choksha. Hindi sinasadyang nabasag yung batong kahilingan ng nakatatandang He. Pinagsasabihan ko lang po sila para sa inyo. Hindi ko alam na ang mga bagay tungkol sa angkan namin ay ikaw na pala ang nagdedesisyon. Bakit pa natin kakausapin yan? Hanapin nyo na ang manugang ko. Nakikiusap ako sa inyo. Tulungan nyo ang anak ko, pwede ba? Buksan ang pinto. Presidente He, umalis ka. Ito ang apo ko. Nakikiusap ako sa inyo. Iligtas nyo ang anak ko. Pwede ba? Buksan nyo ang pinto. Chairman He, umalis ka. Ito ang apo ko. Anong nangyayari? Nasaan ang apo ko? May isa pang bata. Giyu, huwag mo akong takutin. Giyu. Tulungan niyo ang anak ko. Giyu, kaya mo yan, Giyu. Nanay, huwag kang mag-alala. May paraan ako para labas. Maghintay ka, tatawag ako ng tulong. Iligtas ang kapatid ko. Daw. Ang tumawag ay si Chairman He. Ito ang anak niyang babae. Sabi ng matanda, lalaki raw ang anak ko. Mukhang hindi siya. Chairman He. Nakikiusap ako. Iligtas niyo po ang anak ko. Pwede ba? Malubha ang sakit niya sa dugo. Hindi na ako tatagal. Pwede mo ba akong tulungan na dalhin siya sa ospital? Halika.
Tara na. Anak. Sayang at hindi apo kong lalaki. Kung gayon, nasaan ang ina ng apo ko? Chairman He. Ang kalagayan ni Jiu ay stable na. Ngayon, salamat sa'yo. Binayaran na ni Ewo ang bayad sa ospital. Mag-alaga ka na lang sa anak mo. Huwag, bigyan mo ako ng 1 buwan. Ang perang ito, tiyak na. Ang nangyari sa pamilya He. Responsibilidad ng mga hinaakuin. Hindi mo kailangang tumanggi. Bigyan mo ako ng 1 buwan. Ang perang ito, tiyak na babayaran ko sa iyo. Hindi na kailangan. Pero ako, buti nga't nasira. Para hindi na niya ako piliting magkaanak. May gusto pa akong itanong sa'yo. Itong jade pendant na to. Sa'yo ba ito? Bakit nawawala ang jade pendant? Mukhang gustong-gusto ni Chairman He na hanapin ang may-ari ng jade pendant. Hindi kaya. Ang lalaking iyon noon, may atraso kay Chairman He. Hindi pwede. Kapangyarihan ni Chairman He. Kahit na ano paman. Hindi ko dapat ipaalam sa kanya na may kaugnayan sina Dao Dao at Jiu sa lalaking iyon. Ang jade pendant na to. Hindi akin. 不是你的。Hindi akin. Tingnan mo, ang jade pendant na to. Sa tingin pa lang, napakamahal. Paano ko naman yan mabibili? At saka, kung ang jade pendant na ito, ay talagang akin. Matagal ko na itong naibenta. Para ipagamot si Jiu. Mukhang nag-iisip lang ako ng sobra. Hindi siya ang babae noong araw na iyon. Pero itong bato. Bakit parang ang pamilyar niya sa akin? Mukhang, naniwala na siya sa akin. Hindi na niya iimbestigahan ang tungkol sa jade pendant. Miss Jiang. Magtatanong lang po ako. 5 taon na ang nakalipas. Nakapunta ka na ba sa international waters? Paano niya nalaman? Ikaw ba ay? Ano ako? Nanay. Nanay. Dudo, saan ka nagpunta? Nasaktan ka ba? Nanay, sino po yung lalaki? Siya ba? Hindi ba't siya yung tinawagan ni nanay para humingi ng tulong? Ang tinawagan kong tulong ay pulis, di ba? Bakit naging ibang lalaki? Kung gayon, siya. Inay. Gising na si Chuchu. Tara, puntahan natin siya.
Yung lalaking yun, kamukha mo talaga. Hindi kaya siya ang tatay namin ni Chuchu. Mr. He, talagang umatake na naman ang sakit mo sa puso. Huwag ka nang magpapakabagabag. Dr. Go. Paano ako hindi magpapakabagabag? Inutusan ko silang hanapin ang panganay kong apo. Ilang araw na ba? Nasaan na ang panganay kong apo? Mga walang silbi. Walang kwentang gawin. Aray, ang sakit ng puso ko. Aray, ang sakit ng puso ko. Humiga ka agad, Itay. Ipinapangako mo sa akin, ha? Magpahinga na po kayo. Hahanapin ko na po agad. Dr. Go. Bilisan nyo. Paano ako umarte ngayon? Hoy, tingnan mo tong detalye. Bilisan nyo. Parang totoo ba? Chuchu. Chuchu. Anong problema, anak? Kailan po ba tayo makakapaglaro ni Chuchu, nanay? Chuchu, pasensya ka na. Anak, hintayin mo lang matapos ang trabaho ni nanay. Ilalabas kita, okay, pero ganyan din po nasabi ninyo nitong mga nakaraang araw. Kailan kaya ako laro kay Chuchu? Chuchu. Chuchu. Lalaro ako sa iyo ngayon. Lalaro ako sa iyo ngayon, pwede ba? Hindi, gusto ko nang umuwi. Chuchu. Ganito na lang. Nay, bukas, magpapalam ako sa direktor para mag-leave. Para makapaglaro tayo buong araw. Okay ba? Dr. Jiang. Presidente He, anong ginagawa mo rito? Wow, ang gwapo naman ng lalaking yan. Balak ko sanang dalawin ang tatay ko. Natatakot akong baka kulitin na naman niya akong magkaanak. Hindi pa ako nangangahas pumasok. At ba naman ako napadpad dito? Sana siya na nga ang taong hinahanap ko. Hindi, ano ba tong iniisip ko? Chuchu, halika rito. Siya si Tito He. Kagabi, siya ang nagligtas sa akin. Magpasalamat ka kay Tito He. Tara na. Isasama ako ni Tito He. Ang saya. Mr. He, ayos lang po ba yan? Nakakaabala na ako. Nasasayang ko pa ang oras mo. Walang mas mahalaga pa sa pagtupad ng hiling ng isang bata. Abala ka buong araw. Ipagkatiwala mo na sa akin. Huwag na. Kaya ako na lang ang magdala sa kanya. Nakakaabala na ako. Tara, ako na. Okay lang. Tara na. He, Presidente. He, Presidente. Itong si Jiang Chok siya. Ginagamit na naman ng dalawang cute na bata para lapitan si Presidente He. Hindi pwede. Hindi ko talaga papayagan na magpa-cute sila ng batang yan kay Presidente He. Siguradong palalayasin ko silang lahat. Jiang Chok siya.
Tingnan ko lang kung pagkatapos kang paalisin sa ospital, may mahahanap ka pang dahilan para akitin si He. Pupuntahan ko ang kama ng pasyente. Kama 11. Pakipalitan ng gamot. Sige po. Inay, 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 anong nangyari? Inay, anong nangyari? Anong nangyari sa inyo, inay? Hindi maganda to, may kakaibang senyales ang pasyente. Kailangan ng agarang lunas. Nanay, nanay, nanay. Anong nangyari, nay? Gumising po kayo, nay. Anong nangyari sa inyo, nanay? Hindi maganda to, may abnormal na senyales ang pasyente. Kailangan ng agarang tulong. Dali, 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 dali. Kailangan ng emergency sa bed 11. Bilisan. May problema sa gamot. Dalhin agad sa emergency room. Ang gamot ng ospital ay binibili sa legal na paraan. Anong problema kaya? Anong gamot ang nagdulot ng reaksyon? Hindi ko maintindihan to. Sabihin mo lang kung galing sa ospital nyo tong gamot na to. Kayo ba ang nakasama sa nanay ko? Pagkatapos pumasok sa operasyon na to. Hindi nyo ako bibigyan ng paliwanag ngayon. Wala nang makakaligtas. Damilat kayong mabuti. Tingnan nyo kung sino si Xiong namin. Sino ba ang hindi nakakakilala kay Xiong namin? Kung hindi nyo maipaliwanag kay Xiong ngayon, mananagot kayo sa amin. Tama na, dali, huwag mo nang kausapin pa. Umalis na tayo. Tumabi kayo. Hoy! Tumingin kayong lahat dito. Walang pusong ospital. Pumapatay ng tao. Ayaw pang managot. Ngayon, gusto ko ng paliwanag. Sisirain ko ang ospital na to. Kuya Xiong, huwag ka nang magalit. Na ginamit sa pasyente ay galing nga sa ospital namin. Pero sa dami ng pasyente, ang mga empleyado namin ay hindi may iwasang magkamali ng gamot. Pag-usapan natin to ng maayos. Ano? Maling gamot. Anong nangyayari? Anong problema? Kayo ba ang direktor? Sinasabi ko sa inyo, kapag may nangyaring masama sa nanay ko sa operasyon. Kayo, lahat sila'y malilibing kasama niya. Ano ba talaga ang nangyari? Namali ng gamot ang pasyente, nagkaroon ng komplikasyon. Ngayon ginagamot sa loob. Ano? Namali ng gamot. Anong klaseng trabaho yan? Paano nangyari ang ganitong kalaking pagkakamali? Sino ang naka-duty ngayon? Nangyari na naman ito. Si Jiang Choksha. Si Jiang Choksha ang nag-infuse ngayon. Siya ang nagpalit ng maling gamot kaya nagkaroon ng insidente. Hindi ako, si Jiang. Sinong iba pa ba? Aber. Huwag ka nang magdahilan. Ang malas naman natin. At kasabay pa natin si Jiang Choksha ngayon. Paano naman mangyayari yun? Laging na lang si Jiang Choksha. Ang sama-sama na nga ng ugali. Hindi na nga makatulong sa trabaho. Lagi pa tayong pinapahamak. Talagang malas siya. Kung saan pumunta, nagdadala ng kamalasan. Papa, maniwala po kayo sa akin. Hindi po talaga ako. Ikaw na naman. Bakit ba ikaw na naman ang laging nagkakagulo? Sumpa yata ako sa buhay ko.
At nagkaroon ako ng anak tulad mo. Hindi ka pa ba magsosorry sa pamilya ng pasyente? Pa, hindi ko po talaga napagpalit ang gamot. Gusto mo pang magdahilan? Pa, mula ng Iris Eta ang gamot hanggang sa iturok. Ilang tao ang dumadaan sa gitna. Hindi man lang kayo nagtanong. At agad ninyong sinisi ako. Dahil lang ba sa sinabi ni Jiang Yingying? Kapatid ko si Yingying, bakit naman niya ako sisiraan? Kung sino pa ang nagkamali. Hindi man lang nagsisisi. Gusto pang idamay ang kapatid ko. Tunay na kapatid. Pero itinuring ba niya akong tunay niyang kapatid? Pa, hindi ka pwedeng maging ganyan kapaborito. Mula pagkabata. Kahit anong gawin ko, kapag kinukutsa lang ako ng kaunti ni Jiang Yingying, inaakala na agad ni Papa na kasalanan ko. Anak mo rin naman ako, Papa. Tumahimik ka. Anong karapatan mong magreklamo, kung hindi mo sinira ang repon ng pamilya, at nagluwal ng 2 salot? Sa tingin mo hanggang ngayon, vice-presidente pa rin ako. Sinasabi ko sa iyo, dahil ikaw ang naka-duty ngayon. Nagkaproblema sa gamot ng pasyente. Kaya responsibilidad mo yan. Lumuhad ka ngayon din, at humingi ka ng tawad kay Xiong. Hindi ako luluhod. Hindi ko kasalanan. Hindi ako nagkamali, bakit ako luluhod? Pa, alam mo naman, bilang doktor. Kapag mali ang race eta, mali ang gamot. Kakanselahin ang lisensya ko. Gusto mo bang sirain ang karera ko? At ano naman, kung ako ang nagkamali, dapat kong panagutan. Wala akong ginawang mali, hindi ko kasalanan, kaya hindi ko pananagutan to. Jiang Choksha, sige, saktan mo ako. Kahit patayin mo pa ako ngayon. Hindi ko aaminin ang kasalanang hindi ko ginawa. Ang paggawa at pagpalit ng gamot ay may malinaw na proseso. Mayroon ding CCTV sa loob ng silid. Bakit hindi man lang kayo nagtanong o nag-imbestiga at agad akong hinatulan? Malinaw na natatakot kayo na walang lisensya si Jiang Yingying. Suwail, sumasagot ka pa. Masama, huwag ninyong bulihin ang nanay ko. Tama ka, ang sasama ninyong lahat, kayong 2 salot, nang ahas pa kayong magpakita rito. Tingnan ninyo kung paano ko kayo didisiplinahin. Ano na naman bang gagawin mo sa mga anak ko? Mr. Xiong, nakikita mo naman, di ba? Hindi naman sa hindi namin kaya sa ospital. Kundi kasi itong si Jiang Choksha, matigas ang ulo. Kung hindi mo siya didisiplinahin, hindi yan mag-so sorry. Sige, hindi na kailangang mag-sorry. Anong ginagawa nyo? Ma. Pakawalan nyo ang anak ko. Pinahirapan ninyo ang nanay ko sa loob ng operating room na to. Kaya dapat maranasan mo rin yan. Huwag. Mr. Xiong. Maniwala po kayo sa akin. Talagang sinunod ko ang race eta. Hindi ko po talaga kasalanan. Ang pinaka-importante sa ngayon, ay alamin kung sino ba talaga ang nagtimpla ng gamot na ito. At kung anong sangkap ang mali, para malaman natin kung saan tayo magagamot. Jiang Choksha, ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi ba't ikaw ang nagtimpla ng gamot? At nagmamadali kang isisi sa iba? Hindi ba't nag-aalala ka na baka mabunyag na may sakit kang STD? Ano? STD? Mr. Xiong, hindi mo lang alam. Itong si Jiang Choksha, magulo ang pribadong buhay. Parang mga babaeng nagbenta ng katawan sa mga nightclub. May nakuhang maruming sakit. Xiong, wala ako. Xiong, kung gaano kaseryoso ang reaksyon ng nanay mo kanina. Dahil ba, nahawa ka ng maruming sakit? May maruming sakit, tapos nang ahas kang hawakan ng gamot ng nanay ko. Gusto mo bang mamatay? Ina, hayop ka, bitawan mo ang nanay niya. Xiong, pakinggan mo ako, bigyan mo pa ako ng oras. Sigurado akong malalaman ko ang totoo. Ang tunay na dahilan kung bakit nagkasakit ang nanay mo. Huwag mo akong ipaliwanag, kung ano man ang dahilan. Ang nanay ko ngayon ay nasa operasyon. Lahat yan ay dahil sa babaeng yan. Saktan niyo siya. Patayin niyo ang babaeng yan. Jiu, Dudo.
Sige, saktan mo. Saktan mo ng husto. Mas mabuti kung patayin mo na. Para wala na siyang pagkakataong agawin sa akin si General Manager He habang buhay. Sige po. Nay. Nay. Hindi. Hindi pwede. Hindi namin kaya ng kapatid ko ang mga masasamang yan. Kailangan kong humingi ng tulong. Suwail. Sinabi ko na sa'yo noon pa na maging mapagkumbaba, pero hindi ka nakinig. Ngayon, ginalit mo si Xiong. Kasalanan mo yan. Bagay sa'yo. Xiong, walang kinalaman ang nangyari kay Jiang Choksha sa pamilya namin. Ilang taon na ang nakalips. Pinalayas ko na siya sa bahay. Jiang Choksha. Ang laki ng gulo na idinulot mo sa ospital natin. Kung ako sa'yo, aamin na lang ako at magpapakamatay. Kaysa mandamay pa ng iba. Hindi po talaga ako. Masakit po ba, Mommy? Hipa ni Jejiu. Nasaan si Daddy? Mao, protektahan mo ang nanay. Gumising ka na. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Itong paghingi ng tawad. Sasabihin mo ba o hindi? Wala akong kasalanan. Sige, ang tapang mo. Kung gusto mong mamatay, edi papatayin kita. Ina, tama na.